Inagaw ni Danny ang gulay na hawak ng dalaga bago pa iyon madurog dahil sa pagkakuyom ng mga kamay nito. Lang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo na it's your choice? Hindi sagot ang alak sa problema. Napasimangot si Janina, kaibigan niya ang bakla pero pagdating sa baluktot niyang paniniwala ay hindi ito sumasang-ayon. Tama naman ito, hindi siya inutusan ng ama na uminom ng gabing iyon. Swerte niya lang at hindi nagtagumpay ang hayop na boyfriend ni Jonah ng gabing iyon. Hindi niya akalaing sundan siya ng gagong iyon kung saan siya uminom at gustong samantalahin ang kahinaan niya. Pero sa kasamaang palad ay nawala pa rin ang pinakaiingatan niyang puri ng gabing iyon. Sa kagustuhang makatakas sa boyfriend ni Jonah ay pumasok siya sa isang eerie room na naroon lang din sa ikatlong palapag na naturang nightclub. Sa katangahan pa niya ay siya pa ang natakot na makilala ng lalaking humalay sa kanya. Pero parang hindi naman rape na matawag iyon dahil nagustuhan niya ang paraan ng pag-angkin sa kanya ng lalaki. Dala na rin ng kalasingan kaya ang bilis niyang bumigay. After makaraos ay agad na umalis sa pagkadagan sa kanya ang lalaki at pumasok sa banyo. Iyon ang kinuha niyang pagkakataon at patakbong lumabas ng silid kahit masakit ang buong katawan. Pero naiba tayo, sure ka ba talagang anak mo ang namatay? Curious na tanong ni Danny habang isinasalang na ang karne sa kalan. Ayon sa kwento mo ay sinungaling at magaling gumawa ng kwento ang babaeng iyon at hindi mo rin nakita ng iluwalno ang bata, natigilan si Janina at napaisip. Bakit nga ba hindi niya naisip iyon? Hindi kasi siya nagpapa-ultrasound noon kaya hindi niya alarm kung ano ang kasarian ng anak niya. Pero doktor ang nag-declare na patay na ang anak ko. Huminga ng malalim si Janina nang maalala ang araw na sinabi ng doktor na patay na ang anak niya. Ayon dito ay dahil sa biglaang shortage sa kuryente kaya namatay ang anak niya. Tumagal kasi ng 10 minutes bago umandar ang generator noon. Pero sa 5 naka-inkubator ay anak niya lang ang namatay. Gusto niyang magdemdan noon dahil sa tingin niya ay kasalanan ng hospital at pinabayaan ang anak niya. Ngunit sobrang hina niya noon para magsampa at nawalan direksyon ang buhay niyang mag-isa na lang ang papa mo nga pala, bumalik ako hindi para sa kanya. Puto niya sa pagsasalita ay Danny at ang tinutukoy ay ang ama. Gusto kong matikman nila Jonah kung paano ang maagawan at mawasak ang binuo nilang pamilya. Hindi ka ba niya nakikilala? Tanong muli ni Danny at si Jonah ang tinutukoy. Napangisi si Janina. Alam kong may hinala siya pero hindi niya matanggap sa sarili na ang isang sikat na designer ay ang babaeng kaya nilang apakan noon. Napangiti si Danny. At marami siyang binago sa dalaga dahil ang asawa niya sa ibang bansa ay plastic surgeon. Ang labi ng dalaga na manipis lang noon ay medyo pinakapal na bagay pa rin naman sa dalaga. Ang panga at chin ay may binago din pero ang mata at ilong ay ganoon pa rin dahil sadyang matangos na ang ilong ng dalaga. Nakasuot na nga lang ng contact lenses ang dalaga na iba ang kulay. Siya bilang designer din sa ibang bansa ay ginamit ang connection doon upang maging magtagumpay ang dalaga sa maiksing panahon lamang. Hindi siya nagsisi sa pagtulong sa dalaga at naging blessing sa kanila ito at ang bata. Naging mas matibay ang relasyon nila ng partner niyang kapareho niya ng gender. Gusto ko ring mahanap ang hayop na dating nobyo ni Jonah sa paano siya nabuntis ni Timothy. Ayon sa information na kuha ng inutusan ko ay magkaibang hospital kayo ng anak. Lalaki ang anak niya at ang boyfriend niya ay hindi na nagpakita pa mula noong mabuntis ang pinsan mo. Nauna rin ng isang araw siya nanganak kaysa iyo, napabuntong hininga si Janina. Nagbago din pala siya ng pangalan at nagagawa iyon basta may pera. Doon na pala kami tutuloy ni Marian sa bahay ko mula bukas. Sigurado ka na okay lang dito? Tanong ni Danny habang inilalagay na ang gulay sa nilulutong bilagang baka. Yes, okay lang ako dito at salamat sa pag-aalaga sa kanya habang abala ako. Inirapan ni Danny ang dalaga. Halos siya naman ang nag-aalaga sa bata sa simula pa lang, alam niyang kinuha ng dalaga itong pad dahil sa plano nito at hindi dahil malapit sa trabaho. Dadalaw ako madalas doon. Yumakap siya sa tagiliran ng bakla upang hindi na siya sermonan pa. Basta lagi kang mag-ingat at huwag kang panti na hindi ka makilala ni Jonah. Nakangiting tumago si Janina at sinilip ang niluluto nito. Nang malapit ng maluto ay inihanda na niya ang lamesa at nagutom siya bigla. Inis na napatingin si Jonah sa suot na relo nang wala pa rin sina Timothy at ang anak. Hindi pa nakakabalik ang mga ito mula sa paghatid kay Janina.
Tumulong siya sa katulong upang may maipagyabang kay Timothy, ngunit mukhang hindi dito ang kakain ang mga ito. Ang ikinainis pa niya ay hindi sinabi sa kanya o niyaya siya. Inis siyang bumalik sa silid at tinawagan ang ina. Ano na naman ba ang ikinagagalit mo? Inis na tanong ni Josie sa anak mula sa kabilang linya. Gusto kong mawala sa landas ko ang babaeng iyon habang maaga pa. Naiinis niyang utos sa ina. Bakit sa akin mo sinasabi iyan at hindi doon sa mukhang perang lalaking iyon? Iritableng tura ni Josie. Inis na umupo si Jonah sa tabi ng kama at pinaalala pa ng ina ang lalaking iyon, kaya lalo lang nasira ang gabi niya. Binabaan na niya ng tawag ang ina at narinig niya ang boses ng tiyuhin. Hindi na rin siya lumabas ng silid at walang balak kumain, upang makonsensya si Timothy na maya. Muli siyang tumayo at nangunot ang noo habang tinitingnan ang larawan ng babaeng kinainisan. Zoom pa niya ang picture kaya napansin niyang kamukha talaga ito ng pinsan na si Janine. Janina, bulong niya at pinagtabi pa niya ang larawan ng dalawang babae. Kailangan niyang malaman kung fake ba ang mata nito o tunay. Habang tumatagal ay lumalakas ang kutob niya na iisang tao ang mga ito. Muling umupo sa tabi ng kama si Jonah at nag-isip. Kung ikaw nga iyan, hindi ako papayag na makaganti ka sa akin, bulong ni Jonah habang masama ang tingin sa larawan. Nag-browse siya at hinanap ang account ng babae sa lahat ng social media. Ngunit iisa lang ang nakita niya at naka-private pa ang account. Natigil siya sa ginagawa ng kumatok ang katulong at pinaalam na dumating na sina Timothy. Kahit galit at nakangiting lumabas siya at mukhang sabik makita ang anak. Anak, gutom ka na ba? Nagluto si mommy ng paborito mong ulam. Hahawakan niya sana sa kamay ang bata, ngunit umiwas at kumapit sa braso ng tiyahin nito. Hindi ka na dapat nag-abala dahil jumain kami sa labas. Mataray na ani Minche. Hay hindi ko alam at walang sinasabi si Timothy. Malungkot na tumingin si Jonah sa binata. Sanay kami na kapag lumabas ay doon na rin kakain at walang naghihintay sa bahay. Hindi magawang ibuka ni Jonah ang bibig at wala man lang sorry siyang narinig mula sa binata. Makapal ang mukha niya at walang awa pero nakaramdam siya ng kirot sa dibdib at naawa sa sarili dahil sa hayagang pambabaliwala sa kanyang presensya ng binata. Naitanong niya sa sarili kung ganito din ba ang nararamdaman ni Janine noon sa tuwing napapagalitan ng sariling ama dahil sa kanya. Napasunod na lang ang tingin niya sa binata nang buhatin nito si Trix at umakyat na sa hagdan. Ang nakakagigil pa ay hindi man lang siya tinanong kung kumain na ba siya. Pagtingin niya kay Minche ay inirapan lang siya bago tumalikod. Bitch, ginagalit mo talaga ako, bulong ni Jonah sa sarili habang nakasunod ang tingin sa ginang. Pero nang maalala na may kamera sa paligid ay bumalik sa lungkot ag aura sa mukha. Mabuti na lang at sa silid niya ay walang surveillance camera dahil respeto pa rin ang privacy niya. Pero kailangan pa rin niyang maging maingat. Lihim siyang napangiti nang may naisip upang makaganti kay Minche. Sa naisip niya ay tiyak na masisira din sa mga mata ng mag-arna ang babaeng nagbabalak na agawin si Timothy sa kanya. Sir, nasa labas po si Agent Falcon. Nang angat ng tingin si Timothy at tumingin sa assistant. Papasukin mo at ayaw kong may isturbo habang kausap ko siya. Tumango ang assistant saka nagmamadaling binuksan ang pinto. Pasok na po kayo. Nagpasalamat si Falcon sa lalaki at pumasok na. Nakipagkamay siya kay Timothy nang tumayo ito at sinalubong siya. Have a seat. Tinuro ni Timothy ang bakanting upuan na nasa harap ng working table. Thanks. Pagkaupo ni Falcon ay binuklat agad ang folder na dala. Ito na ang files ng pinaimbestigahan mo. Mabilis na kinuha ni Timothy at tiningnan. Wala siyang nakitang mali sa background ni Jonah na kahinahinala. Ang record nito sa hospital kung saan nanganak ay ganoon din sa unang nakuha niyang information bago pinakasalan ang babae. Inimbestigahan ko ang mga taong malapit sa kanya. Ang ina niya ay may bagong asawa at may anak ang napangasawa. Binitiwan na ni Timothy ang binabasa at nakinig na lang sa agent. Napag-alam ko na hindi magkasundo ang mga anak nila at isang araw ay pinalayas ang tunay na anak ng ama-amahan ni Jonah. Sa tingin mo ay may connection siya sa issue na ito ngayon, tanong ni Timothy, at naging interesado na rin I'm not sure, pero may nasagap akong haka nakita nilang buntis din ang stepsister niya. Napabuntong hininga si Timothy. Nasaan na siya ngayon?
Walang balita kung nasaan siya ngayon pero nahanap ko ang hospital kung saan siya nanganak. Ibinigay niya ang record kay Timothy. Buhay at namatay, ani Timothy nang mabasa ang nasa ulat. Yes, pero ang nakapagtaka ay dahil premature ang bata gayong sakto sa buwan ang panganak niya. May larawan ka ba ng babaeng uto? Tanong muli ni Timothy T. Hindi siya mapakali na. Here, binuksan ni Falcon ang cellphone at naroon ang larawan ng babae. Sa labi agad napatitig si Timothy nang makita ang larawan. Nang gabing iyon ay nakafocus ang isip niya sa labi ng babaeng kaniig. May balita ba kung saan siya nagpunta pagkapanganak? Di umiling si Timothy. Pero nahanap ko ang pinaglibingan ng bata at hanggang ngayon ay naroon at may nag-aalaga sa puntod nito. Tumango-tango si Timothy sa kamuling tinitigan ang larawan. Hindi niya maalis ang tingin sa labi nito at mga mata. Pinakukuha ko rin pala ang footage kung kailan may nagalaw kang babae sa nightclub na iyon at hinihintay ko na lang ang results today. Good, sa tingin no ay mayroon pa silang copy. Biglang nabuhayan ng pag-asa si Timothy na matukoy ang babaeng tunay na nabuntis. I think, yes. Bago ako pumunta dito ay nakausap ko ang taong inutusan ko at on processing na. Tiningnan ni Falcon ang cellphone. Naghintay na lang din si Timothy. Habang wala pa ay may iba pa siyang tiningnan sa larawang nalikon ni Falcon. Sino siya? Turo niya sa lalaking kasama ni Jonah sa lumang larawan. Siya ang dating kasintahan ni Jonah na inagaw umano ng stepsister niya. Nangunot ang noo ni Timothy habang pinakatitigan ang lalaki. Pamilyar sa kanya ang mukha ng lalaki kaya hinagilap niya sa isipan kung saan niya una itong nakilala o nakita. Kung may boyfriend si Jonah bago nabuntis, posibleng hindi na ito virgin. Samantalang ang babaeng nagalaw niya ay virgin pa. Kahit lasing siya ng gabing iyon ay alam niya. Siya nga, naibulalas ni Timothy matapos pumasok sa isipan ang gabing iyon. Siya ang lalaking nakita ko sa hallway na pilit na humihila sa babaeng hinahabol ko rin. Nang makita ko ay nabitiwan niya ang babaeng nakatalikod sa akin, kaya nakasakay agad sa elevator ang huli at pareho naming hindi naabutan pa. Sigurado ka na siya ang lalaking nakita mo ng gabing iyon? Tanong ni Falcon at tiningnan na rin ang larawan. Sa tingin mo ay nakilala ka niya? Kailangan nating mahanap ang babaeng iyan. Turo ni Timothy sa larawan ng stepsister ni Jonah. Wait, na-email na ang taong inutusan ko, ani Falcon at hawak ang private mobile. Mabilis na lumapit si Timothy sa binata at sabay nilang pinanood ang clip ng footage. Sa unang kuha ay siya ang kitang pumasok sa isang silid. Ilang minuto lang ang lumipas ay may babaeng palingalinga na naglalakad sa hallway at lahat ng pintong madaanan ay sinusubukang buksan. Mukhang may gusto itong pagtataguan. Mabuhay din ang paglalakad ng babae at halatang lasing. Hindi malinaw na makita ang mukha dahil nakayuko ang babae. Pero sa katawan at height ng babae ay masabi niyang hindi si Jonah iyon. Siya nga ang babaeng nagalaw mo, ani Falcon nang makitang nakapasok sa silid ni Timothy ang babae. Halos hindi na magawang kumurap si Timothy habang hinihintay ang paglabas ng babae sa silid niya. Gusto niyang makita ang mukha nito. Mukhang tama ka sa sinabi mo na nakita mo nga siya ng gabing iyon, ani Falcon nang makita sa footage ang isang lalaking naglalakad at mukhang may hinahanap. Naikuyom ni Timothy ang mga kamay ng ilang minuto pa ay bumukas ang pinto na kinaroonan niya. Kung ganoon ay 20 minutes lang ang pagniniig nila ng babae ayon na rin sa oras na nakikita sa video. Sa paglabas ng babae ay mukhang nawala na ang kalasingan. Napatingin ito sa gawin ng CCTV paglalabas ng silid, kaya agad niyang post ang video at zoom iyon. Darn, siya ang ina ng anak mo. Mukhang gulat na naibulalas ni Falcon nang malinaw na makita ang mukha ng babae. Nakahinga ng maluwag si Timothy at natukoy na rin niya kung sino ang tunay na ina ni Trix. Nang isplay niyang muli ang video ay doon na nila nakita muli ang boyfriend ni Jonah. Kita din sa video na lumabas siya ng silid at naabutan niyang pilit na hinihila ng lalaki ang babae. Hindi niya pa rin nakita ang mukha ng babae dahil nakatalikod sa kanya. Mukhang magkasabwat sila ng boyfriend niya at nalamang mapera ka. Komento ni Falcon matapos mapanood ang video. Kailangang mahanap siya at imbestigihan kung sinong doktor at nurse ang involved sa nangyaring pagpalit ng sanggol. Nangalit ang mga ngipin ni Timothy at gustong bugbugin ang lalaking kasabwat ni Jonah. Hindi kaya pinatay nila ang tunay na ina ni Trix upang hindi lumabas ang baho nila, ani Falcon.
Malakas ang kutob ko na buhay pa siya at babalik upang maghiganti kaya tama lang ang desisyon ko na hayaang manatili sa tabi ko sa ngayon ang babaeng iyon. Mariing naglapat ang mga labi ni Timothy matapos magsalita at ang tinutukoy ay si Jonah. Paimbestigahan ko ngayon din ang doktor na nagpaanak kay Jonah at sa kanyang stepsister. Tumayo na si Falcon. Thank you so much at inaasagan ko na may good news na sa sunod mong report about her. Kinamayan ni Timothy ang lalaki. Pabagsak na bumalik sa pagkaupo si Timothy nang makaalis na si Falcon. Naikuyom niya ang kanang kamay nang maalala kung paano estrato ni Jonah ang anak niya. Naawa siya sa babaeng tunay na ina ng anak at wala siyang nagawa upang tulungan ito. Mukhang dumanas ito ng paghihirap dahil kay Jonah at hindi alam na buhay pa ang anak nila. Kinuha ni Timothy ang cellphone at tiningnan ang larawan na pinasa ni Falcon. Muli niyang tinitigan ang mukha ng babae. Hindi niya alam pero pakiramdam niya ay nasa malapit lang ang babae. Si Jonah ang daan upang mahanap niya si Janine, kaya kukuha na rin siya ng taong sundan ang bawat galaw nito kapag lumalabas ng bahay. Malakas kasi ang kutob niyang buhay pa ang tunay na ina ni Trix. Naputol ang paglalakbay ng isipan sa nakaraan nang kumatok ang kanyang assistant Sir. Nasa labas po ang dati ninyong asawa at gusto kang makausap. Napabuntong hininga si Timothy at pinakalma ang sarili. Hindi niya maaring ipakita kay Jonah ang galit na nadarama niya para rito. And also, Miss Janina is here. Halos magkasunod lang silang dumating. Mabilis na tumayo si Timothy at siya na ang lumabas ng opisina. Nasa lobby ang dalawa at gusto niyang sunduin ang ka-meeting niya ngayon. Hindi ko alam na hanggang dito sa kumpanya ng asawa ko ang iyong trabaho. Nang uyam na puna ni Jonah sa babae. He's your ex-husband and wala kang alam tungkol sa trabaho namin kaya mind your own business. Ngumiti si Janina sa babae upang lalong asarin. Bitch, nagkabalikan na kami kaya nakatira na muli sa kanyang bahay. Kaya ikaw, make sure na trabaho lang ang ipinunta mo rito kung ayaw mong makalbo. Banta ni Jonah dito at sinamaan ang tingin. Bumisi si Janina at sinalubong ang nagbabantang mga titig ng babae. Sino ka para sundin ko? Ganyan ba ang ginagawa mo sa mga babaeng nakikita mong ka-business meeting ni Mr. Timothy? Napipilan si Jonah at napahiya sa sinabi ng babae. Parang may laman din ang mga sinabi nito. Ano kaya ang maramdaman ni Mr. Timothy kapag nalaman niyang pinalalayo mo ako sa kanya? Kaya mo bang gampanan ang trabahong maiwan ko? Sarkastikong tanong ni Janina sa babae. Inis na naitikom ni Jonah ang bibig. Alam niyang wala na sa lugar ang selos niya pero ayaw niya lang bigyan ng chance ang babe. Nang makita ang parating na binata ay masaya niya itong sinalubong. Yayakapin niya sana ito ngunit mabilis na umiwas ang binata. Miss Janina, sorry kung napaghintay kita. Bati ni Timothy sa dalaga. Nakagat ni Jonah ang ibabang labi at nainis sa pambabaliwala ng binata sa kanya. Ang tingin pa sa kanya ni Janina habang nakipagkamay sa binata ay mukhang naaawa sa kanya. Ayaw niyang magpatalo kaya lumapit siya sa binata at kumapit sa braso nito. Honey, nagpa-reserve ako ng restaurant na malapit dito. Nangunot ang noo ni Timothy at hindi natuwa kay Jonah. Hindi niya napigilan ang sarili na iwaksi ang kamay nitong nakahawak sa braso niya. What's wrong with you? Oras ng trabaho ko ngayon at kailangan mong asikasuhin ay si Trix, not me. Sorry, honey, may pinuntahan kasi akong malapit lang dito at naisip kitang stop calling me, honey. Madiin na sita ni Timothy dito sa mahinang tinig lamang. Ramdam ni Jonah ang pag-init ng pisngi niya. Napahiya siya ng husto sa malamig na pakitungo sa kanya ng binata pagtingin niya kay Janina ay halatang pinagtatawanan siya. Sorry at naaksihan mo pa ang argumentong ito sa pagitan namin ng ex-wife ko. Paghingi ng apology ni Timothy kay Janina. It's okay, hindi talaga maiwasan ang ganito sa isang relasyon. Nakakaunawang umiti si Janina sa binata. Let's go! Mabilis na minwestra ni Timothy ang way kung saan sila pupunta upang discuss ang mga dapat gawin sa bagong launch na design. Halos maiyak si Jonah habang sinusundan ng tingin ang dalawa. Hindi man lang nagpaalam ang binata bago tumalikod. Lalong kumulo ang dugo niya dahil sa galit ng lumingon si Janina sa kanya at makahulugang ngumiti. Alam kong ikaw iyan, bulong niya bago umalis na rin. Nang makapasok sa opisina ay ipinaghila ni Timothy ng upuan ang dalaga.
Sandaling napatitig siya sa labi nito nang magkaharap na sila. Sunod na pinakatitigan nito ang mga mata nito. May dumi ba ako sa mukha o sa mga mata? Tanong ni Janina sa kasinalat ang pisngi. Sorry, may naalala lang ako. Isa the way, let me see your works. Pag-iba niya sa paksa at kinuha ang dalang folder ng dalaga. Ang seryoso ng binata at siya naman ang napatitig sa mukha nito habang abala ito sa pagtingin sa gawa niya. Hindi na nakapagtaka kung bakit nahumaling at nabaling dito ang pagtingin ni Jonah. Ang dating karelasyon ni Jonah ay huwapo lamang pero hindi makisig. Mapera ang pamilya pero ang alam niya ay tamad ang lalaki. Baka matutunaon na ako niyan, ani Timothy habang nanatili ang tingin sa binabasa. Mabilis na naitikom ni Janina ang bibig na hindi na malayang bahagyang nakaawang na iyon. Nagkunwaring wala siyang narinig at binuklat-buklat ang isang folder. Hindi niya akalaing may pagka-arogante rin ang binata at laki ng bilib sa sarili. Pero hindi niya mapigilan ang sarili at muling nag-angat ng tingin upang tingnan ang binata. Tamna namang nag-angat din ito ng mukha at nagsalubong ang kanilang tingin. Hindi niya alam kung bakit pero sumikdo ang kanyang puso at ang mga mata nito ay katulad ng sa ampon niyang si Marian. What's wrong? Tanong ni Timothy nang mapansin ang kakaibang tingin sa kanya ng dalaga. Napakurap si Janina at mukhang natauhan sa pagkatulala habang nakatitig sa binata. Nothing, sorry at may iniisip lang. Hindi na ulit nagtanong pa si Timothy at tiningnan ang planang dalaga. Masasabi niyang magaling talaga ang dalaga at pulido ang gawa at every details at nakatala. Tumigil sa ginagawa si Janina nang mag-vibrate ang cellphone nakapatong sa lamesa. Mabilis niyang kinuha iyon ang binasa ang message. Boyfriend. Hindi napigilan na itanong ni Timothy nang makitang umiti ang dalaga pagkakita sa message. Biglang nabura ang ngiti sa labi niya ay napatitig sa binata. I'm not in relationship. Seryosong sagot niya sa binata. ICD. Ang tanging nabigkas ni Timothy at hindi maalis ang tingin sa mukha ng dalaga. Habang tumatagal ay lumalaki ang pagnanais niyang makilala pa ito. Eloy friend sent me the picture of this new restaurant. Gusto mo bang sumama? Umangat ang isang sulok ng labi ni Timothy at iniimbitahan siya ng dalaga habang nanatili ang tingin sa cellphone. Mukhang bigla din itong nagutom. Pagtingin niya sa oras ay 11 na rin pala. Let's go. Gulat na nag-angat ng tingin si Janina, hindi ba magalit ang ex-wife mo kapag nakita niya tayong magkasamang kumain? Sa bata na lang siya may karapatan. Seryoso niyang tugon sa dalaga. Humulma ang mapang-akit ng ngiti sa labi ni Janina at nagpa siyang simulan na ang pangkita ng motibo sa binata. So, may chance pala ako sa iyo kung ganoon. Nagulat si Timothy sa narinig. Alam niyang biro lamang iyon ng dalaga pero gusto niyang sakyan at tingnan kung ano pa ang kaya nitong gawin. I'm just kidding, sobrang seryoso mo kasi. Mabilis na bawi ni Janina at mumiti sa binata. Pero seryoso, wala ka bang balak mananghalian? Gusto ko kasi subukan ang restaurant na ito. Ipinakita pa niya ang larawan ng restaurant sa binata. Tiniklop ni Timothy ang folder sa katumayo. Let's go. Natigilan si Janina dahil sa biglaang sagot ng binata. Ang seryoso din nito at mukhang sasama lang dahil gutom na. Pero ok na rin, ang mahalaga ay makasama niya ito. Lihim siyang napangiti at mabilis na tumayo. Gentleman pa rin naman ang binata at pinauna siya sa paglalakad at ito ay mukhang umaalalay sa kanya. Sasakyan na niya ang ginamit patungong restaurant at hindi nga iyon kalayuan sa kumpanya niya. Pagkababa ng sasakyan ay nagulat siya nang lumingkis ang isang kamay ng dalaga sa braso niya. Let's go! Pahila sa braso ang anyaya ni Janina sa binata. Mabuti na lang at hindi ito nakakahalata sa ginagawa niya. Bago makarating sila sa nakareserve na table at madaanan nila ang dalawang taong kumakain. Nakatalikod sa kanila ang babae kaya hindi agad sila nakita. Napatingin si Jonah sa dalawang taong dumaan sa harapan nila. Pamilyar sa kanya ang likod ng lalaki kaya sinundan niya ng tingin. Nang lumingong ang babaeng nakakapit sa braso ng lalaki, ay bahagyang nanlaki ang mga mata niya. Agad na umakyat ang dugo sa ulo niya at tangkang susugurin ang dalawa, ngunit pinigilan siya ng kasama. Sa kanya lang naisip na dapat umiwas sa halip na mangkrumpunta. Ngunit huli na para magbago ang isip at ngumiti sa kanya si Janina. Hindi ba ay siya ang ex-wife mo?
Pabulong na tanong ni Janina kay Timothy. Kunot ang noo na lumingon si Timothy. Pagkakita kay Jonah ay agad na tuon ang tingin niya sa lalaking kasama nito. Tarantang tumayo si Jonah nang magsalubong ang tingin nila ni Timothy. Honey, ang akala ko ay hindi ka kakain sa labas kaya niyaya ko na lang ang kaibigan ko upang may kasama sa pagkain. Paliwanag niya dito at tangkang hahawakan sa kamay ngunit umiwas ang binata. Hindi mo kailangan magpaliwanag. Formal na tugon ni Timothy sa dating asawa at muling napatingin sa lalaking kasama nito. Nang makitang tumitig ito kay Janina ay wala sa loob na hinapit niya sa baywang ang dalaga upang mapalapit sa kanya ito.